Hating gabi na at halos tahimik na ang buong koridor ng isang kilalang ospital. Gayunpaman, may ilan pa rin pasyente at bantay na nakatambay sa bawat pasilyong daraanan ng isang magandang doktora. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo para maghilamos. Dahil pakiramdam niya nanlalagkit ang mukha niya. Habang nakatitig sa salamin, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Agad niya itong pinunasan. Ngunit hindi ito huminto. Ilang sandali pa sumakit ang magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Kinuskus niya ang mga to. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, may isang maliit na bagay na nahulog mula roon. Dinampot niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Nang makita niyang isa yung puting uod, agad siyang napasigaw at patakbong lumabas ng banyo. Ang bawat makakita sa babae ay pawang natakot at nasusuka na. Parang naaagnas na bangkay ang amoy ng doktora. Pinagpiestahan na rin siya ng iba't ibang mga insekto. Gaya ng malalaking gagamba at mga langaw na walang humpay sa paglabas sa buo niyang katawan. Bago tuluyang malagutan ng hininga, isang anino ang kanyang nakita. Maraming salamat sa napaka-perpekto mong gawa. Kaya lang, kailangan mong pagbayaran ng sakit na ibinigay mo sa akin. Patas na tayo ngayon. Huling sabi ng anino bago nito nilisan ng ospital. Na parang walang nangyari. Nay! Nakikita ko na ang lugar! Manong driver, dito na lang kami. Hindi na kami papasok sa looban. Huminto ang sinasakyan nilang tricycle sa mismong tapat ng arko ng baryo. Bumaba ang mag-ina upang lakarin na lang ang mabakundaan papasok. Walang kibong iniabot ni Aling Trining kay Dina ang 2 bag na kulay asul. Katamtaman ng laki ng mga yon na kayang-kayang buhatin ng dalaga. Pagkatapos bayaran ng ginang ang sinakyan nila, isinabit na rin niya sa magkabilang balikat ang 2 pang natitirang bag sa may lapag. Na itim naman ang kulay. Dapit hapon na nung marating ni Nadina at Aling Trining ang dating baryo, kung saan siya nakatira. Hindi pa rin maiwasang mamangha ng dalaga sa kanyang mga nakikita. Magmula nung pasukin nila ang arkong nagpapakilala ng kanilang lugar. Ang ganda talaga dito. Tingnan mo, yung ilog na yan. Diyan kami madalas maligo ng mga kalaro ko. Masaya lumangoy dyan. Malinis at malamig ang tubig. Kaya lang... Hindi na naituloy ng dalaga ang kanyang sinasabi. Dahil bigla siyang hinawakan ng kanyang ina sa may braso upang pigilang mahulog sa isang maliit na butas na para bang kanal. May dumadaloy doon na konting tubig galing sa katapat ng ilog, patungo sa napakalawak na taniman. Hoy, ano ka ba? Tumingin ka sa dinaraanan mo. Muntik ka nang mahulog dyan sa butas oh. Alalahanin mo, hindi tayo bumalik dito para lang dyan. At isa pa, ano na lang sasabihin ng mga nakakakita sa'yo? Daig mo pa ang ignorante kung umasta. Umayos ka nga, nakakahiya ka. Pasensya na po kayo, Nay. Na-excite lang naman ako. Ang tagal ko po kasing hindi nakabalik dito. Tapos, makikita ko na parang wala namang masyadong nagbago. Maganda pa rin. Malayong malayo sa buhay natin sa lungsod. Ay, parang ang gaan-gaan tuloy ng pakiramdam ko. Anong sinasabi mo? Baka naman nakakalimot ka na, Dina, ha? Kung ano ang pinunta natin rito. Paano ka magtatagumpay niya sa binabalak mong paghihigante kung ganyan ka? Alalahanin mo lahat ng naging hirap mo. At kung gaano ka katagal naghintay para sa araw na to. Tapos mababaliwala lang. May balak ka na bang umatras? Naku, wala ho. Wala sa isip ko ang umatras sa laban. Pagbabayarin ko ang mga taong yon. Gusto ko silang makita na gumagapang sa lupa habang nagmamakaawa. Mabuti kung ganon. Halika na. Bilisan mo ang paglakad mo. Dahil malayo-layo pa tayo sa tutuluyan nating bahay. Kaninong bahay po ang tutuluyan natin?
Hindi ko ba nasabi sa'yo na may pinsan akong nakatira dito noon? Hindi po. Nagpupunta na rin ako dito dati. Nagbabakasyon pa minsan-minsan. Talaga po? Alam ko rin ang pasikot-sikot sa baryong to. Dahil nung bata pa ako, madalas kaming dalhin dito ng tatay ko. Tapos huling punta ko dito nung dalaga ako. Yun yung araw na nagpadespedida yung pamilya ng pinsan ko. Kasi magmamigrate na sila sa Amerika. Sino po sila? Baka kilala ko. Baka hindi na rin. Sigurado ako na hindi ka pa pinapanganak buhat nang hindi na matirhan ng may-ari ang bahay na yun. Inaalagaan na lang paminsan-minsan ng caretaker. Dalawa lang po ang alam kong abandonadong bahay dito. Yung isa nasa bukid, tapos yung isa nasa looban. Sino nga po sila? Alam mo, huwag ka na masyadong matanong. Malalaman mo din naman mamaya. Mabuti po, pumayag na doon tayo tumira. Oo, tinawagan ko na. Wala namang problema sa pinsan ko. Buti naman po. Yun kayang dating bahay namin, nakatayo pa kaya? Parang gusto kong pasyalan. Ano? Nasisiraan ka na ba? Gusto mong mabuking? Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Kailangan mo mag-ingat sa mga kilos mo. Tandaan mo, hindi na ikaw si Dennis. Ikaw na si Dina ngayon. Hindi ko naman po yun nakakalimutan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa napadaan sila sa isang maliit na tindahan. Naroon ang mga tambay at kasalukuyan silang umiinom ng alak. Mga wala silang damit pang itaas at halos maningkit na ang mga mata dahil sa labis na kalasingan. Agad nilang nakita si Dina at hindi na naalis ang paningin nila dito. Nabighani sila sa magandang dalaga na bagong salta sa kanilang barangay. Pre, kilala nyo ba yan? Grabe, ang ganda naman niya. Mukhang bago. Kilalanin natin. Makikipagkilala ka, ganyan ang itsura mo. Teka, pakikurot nga muna ako. Para siyang anghel na bumaba sa lupa eh. Oo nga pre, ang ganda, malaano ang muka. Sino kasi yung babaeng artista na nasa di ba Max? Tama, yun nga, si yung anak ng artista. Viva kasi yun, ang tanga nito. Alam ko na kung sinong tinutukoy mo. Yung anak ni Robin? Mali, hindi yun anak ni Robin. Anak yun ng pinsan niya. Si Angel ang bukang ang tinutukoy mo, no? Uy, tangek! Hindi siya yun! Mali kayong mga ungas, kamukha niya si DJ Naval. Yung maganda, makinis at higit sa lahat sexy. Palong-palo ang mukha nun, mga pre. Nakakagigil pagmasdan, mga pre. Kung ako magiging nobyo niyan, paniguradong gabi-gabi ang nakangiti. Naku, gabi lang. Kapag ako naging nobyo niyan, 24 oras siyang masaya. Sus, ang yayabang ah. May itsura lang kayong dalawa sa akin pero pagdating sa karisma, talong-talo ko kayo. Kapag ako naging nobyo niyan, sisiguruhin kong hindi na siya maaagaw pa ng iba. Mga ungas, may naisip ako. Pagpustahan natin ang dalaga na yan kung kanino mapupunta. Tapos sa matatalo, magbabayad ng 500 piso. O ano, gusto nyo? Sige ba, mukhang masaya yan. Kailan natin sisimulan ng panliligaw? Wait lang, dapat magpainom ang panalo ha. Siyempre, kailangan nating magsaya dahil siyang nakasungkit ng tagumpay. Di rin kasi patas kung yung natalo lang ang may ambag. Dapat pati yung panalo mayroon din. Ikaw talaga, Chapoy. Napakatalino mong ungas ka. Sige, pahig na ako. Ikaw ba, Efren? Ano sa tingin mo? Sige, yan ang usapan ha. Kailan natin sisimulan? ASAP, para magkaalaman na kung sino talagang pinakamatinik sa chicks. Hindi alam ng mga lalaki na dinig ni Dina ang kanilang pinag-uusapan. Palibhasa ay mga lasing na kaya naman hindi na nila kontrolado ang mga boses nila. Hindi naman inaasahan ng dalaga na kaagad niya makikita ang 3 lalaki. Ang dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar na yon. Agad niyang naikuyom ang kanyang mga kamay
Pero pinigilan niya ang kanyang emosyon dahil alam niyang kailangan niyang magpigil. Dahil baka masira ang kanilang plano. Agad niyang iniyuko ang kanyang ulo para hindi mapansin ng mga yun na nagdidilim niyang anyo. Nilampasan na lang nila ang 3 lalaki. Hindi ko akalaing makikita ko sila kaagad. Sila ba ang tinutukoy mo? Sila nga po. Abay, mukhang madali lang ah. Trabahuhin na natin agad, gusto mo? Kayang-kaya natin yan ng isang gabi lang. Hindi po, Nay. Mas maganda yung gugulatin sila. Tingnan ko lang kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang nagbalik na ako. Humanda talaga yung mga tarantado na yan. Lintik lang ang walang ganti. Samantala, labis naman nabighani si Eko sa dalagang dumaan sa kanilang harap. Habang sinusundan niya ng tingin ng babae, bigla siyang nagpaalam sa kanyang mga kasama. Sandali lang. Uuwi na muna ako. Uy, agad-agad? Bakit? Pabayaan mo na yan. Baka natatae. Pambihira. Akala mo ngayon lang nakakita ng maganda. Sige na, umuwi ka na at baka sumabog ka pa sa gigil. Tuloy ang tawanan ng dalawa habang si Eko naman ay hindi na sumagot. Tahimik siyang umalis. Patuloy na sinusundan ng tingin ng dalaga habang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Para bang may bumalot na matinding pagnanasa at pagkasabik sa kanyang dibdib. Habang papalayo siya, nagkatinginan sina Japoy at Efren. Nagkibit balikat at nagpatuloy sa kanilang inuman. Pagkauwi sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang kanyang ina na si Aling Bibet. Isang kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Nay, may magandang balita ako sa'yo. Ano na naman ba yan, Eko? Pambihira kang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? Amoy chiko ka na naman. Nanay naman nagagalit na kaagad. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Nakita ko na po. Nakita ko ng babaeng nakalaan para sa akin. Nako, lasing ka na naman, Eko. Ano na naman bang kalokohan to? Maniwala ka, Nay. Malapit na ako magkaasawa kasi nakita ko na siya. Ewan ko sa'yo. Ako nga'y tigil-tigilan mo, ha? Alam ko yung mga tingin mo na yan. May gusto ka na namang ipagawang kalokohan sa akin, ano? Sige na, tulungan mo ko. Alam mo, kung may gusto kang babae, ligawan mo na lang. Huwag mo akong idadamay sa mga ganyang kalokohan mo. Alam mo namang ayaw na ayaw ko nang gawin ang mga ganyan. Kaya tigilan mo ako. Diyan ka na nga tagluluto pa ako. Baka mamaya masunog. Pero huli na po ito. Sige na. Wala nang pero-pero. Ihanda mo na ang mga plato at na makakain na tayo. Napahilamos na lamang sa sarili mukha ang binata. Dahil mukhang ayaw makisakay ng kanyang ina. Napapaisip tuloy siya kung kaya ba niya talagang manligaw at maunahan ng 2 kapustahan niya sa bagong saltang dalaga. Mula pa kasi noon kapag nagkakagusto siya sa mga babae, ang kanyang ina nagiging takbuhan niya. May kaalaman kasi ito sa panggagayuma. Kaya madali lang para sa kanya na mapasagot ang mga babaeng nagugustuhan niya. Samantala nang makarating naman ang mag-ina sa tutuluyang bahay, labis na namang hasidina sa kanyang nakita. Ang tinutukoy pala nitong bahay ay ang bahay ng dating pinakamayaman sa kanilang baryo noon. Ito pala yun. Alam mo ba, Nay? Mabait ang may-ari ng bahay na to dati. Palagi namimigay ng pamasko sa mga bata noon. Mayaman kasi Kaya noon madalas kami dito. Tumigil ka na nga sa pagkukwento ng nakaraan mo. Makukompromiso niya ng plano natin Sakay hindi ako interesado. Nandito lang naman ako para kasama mong magpalakas ng kapangyarihan. Pasensya na po. Paano nga po pala tayo makakapasok dyan sa loob? Nakakandado ang gate. Buiset, lintik na. Susi lang sa bahay ang meron tayo Mabuti pa, maghanap ka ng bato dyan. Subukan natin sirain. Anong kukunin?
Mag-focus ka nga. Pambihira ka talaga. Ako na maghahanap. Diyan ka lang. Bantayan mo yung mga gamit natin. Habang naghahanap ng batong magagamit ang ginang, ay naiwan naman ang dalaga na nakaupo sa may tabi ng gate. Sakto namang papauwi na nun ang binatang si Japoy. Uy, ganda, ikaw pala. Anong ginagawa mo dyan? May problema ba? Wala naman. Ito lang, di namin mabuksan kasi nawala yung susi. Ba't nag-iisa ka? Nasaan yung kasama mo kanina? Naghahanap ng bato, pangwasak namin dito. Nako, madali lang yan. Teka, uwi lang muna ako sa bahay namin at kukuha ako ng gamit. Tutulungan ko kayong mabuksan yung gate. Ganun ba? O sige, kung ganun salamat. Pagkaalis ni Japoy, siya naman paglapit ni Aling Trining na may bit-bit na bato. Ba't ka nilapitan ng lalaking yun? Nakilala ka ba? Hindi po. Nagmamagandang loob. Tutulungan daw tayo sa pagbubukas ng gate. Sila na mismong lumalapit sa'yo. Pero tandaan mo, wag na wag kang magpapadala sa ipinapakita nilang kabutihan sa'yo. Masisira ang lahat ng plano natin. Opo, hindi ko naman po nakakalimutan yun. Saka natatawa nga ako eh. Kasi mukhang kaya ko silang pahagatin lahat sa bitag. Sinimulan ng pukpukin ni Aling Trining ang kandado. Pero ayaw pa rin itong bumukas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Japoy na may bit-bit na malaking cutter. Ako na pong bahala dyan. Kayang-kaya ko na po yan. Itinigil na ni Aling Trining ang pagpukpok nang marinig niya magsalita ang binata. Hinayaan na niya kay Japoy ang pagbubukas nun. Sa totoo lang pagod na rin siya at gusto na magpahinga. Nang mabuksan na nila ang kalawanging gate, pumasok sila sa loob ng bahay at agad na hinanap ang switch ng ilaw. Nakasunod sa kanila si Japoy. Akalain mo yun? Ilang taon nang walang nakatira dito pero meron pa rin kuryente. Malaki pala talagang bahay na to ah. Sayang lang at matagal na naging abandonado. Hoy iho, bakit naman sumunod ka rito sa loob? May nagpapasok ba sa'yo dito ha? Nay, wag mo na pagalitan. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Japoy. Pasensya na, curious lang po kasi ako. Di ko na malayan na pumasok na pala kayo. Pasensya na ulit, lalabas na po ako. Sandali lang. Salamat nga pala sa pagtulong mo ha. Siguro kung hindi ka dumating baka sa labas kami matulog. Wala po yun, mabuti nga't natsyempuhan ko kayo. Mamaya pa nga po sana ang uwi ko kaso parang may humihila sa akin papunta dito eh. Samantala habang nag-uusap sina Aling Trining at Japoy, si Dina naman ay tahimik na inaalis ang mga puting tela na nakatakip sa mga kagamitang inabutan nila. 5 minuto na rin ang nakakalipas nung makapasok sila sa loob ng bahay. Ilang sandali pa'y bigla na lang tumunog ang tiyan ng dalaga. Hiyang-hiyaman sa kanilang bisita. Hindi naman niya maitago ang gutom na kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. Marahil gutom na talaga siya Nakalimutan na naming bumili ng makakain kahit sa tindahan man lang. Naubos na kasi yung baon namin Sa haba ba naman ng biyahe. Tapos naglakad pa kami magmula dun sa may arko. Kaya naman pala. Sige po, dyan po muna kayo. Babalik ako. Nagmamadaling lumabas si Japoy sa bahay na yun. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang tindahan ng kanyang tiyahin, kung saan sila madalas tumambay ng kanyang mga kaibigan na sina Eko at Efren. Pagkakarpintero ang trabaho niya, o kaya naman ay tindero ng isda kung minsan. Ang binatay madalas na iniiwan ng kanyang mga nagiging karelasyon. Nakakabawas daw ng kagwapuhan ng malaking peklat sa kanyang noo. Naabot pa hanggang sa may ilalim ng kanyang kilay. Ngunit ganun pa man ay malakas naman ang kanyang karisman taglay. Kaya marami pa rin mga babae ang nagkakandara pa sa kanya.
Mukhang nababaliw sa'yo ang binatang yun ah. Opo, Nay. Mabuti nga po yun eh. Yung mga gamit natin ipasok mo na sa kwarto ha. At magwalis ka na rin. Dito na lang muna ako sa sofa. Ay, ang sakit ng mga braso at likod ko. Nakakapagod ang haba na naging biyahe natin. Makatulog na nga muna. Dina, eto, binilhan kita ng pansit at lumpia. Ay, salamat, Jepoy. Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Nako, huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Masama yun. Salamat ha. Masarap ba to? Oo naman, yan ang specialty dun sa turo-turo ni Aling Bebang. Sayang, nakatulog na si Nanay. Aray, teka lang, ang sakit ng ngipin ko. Oh, ano nangyari sa'yo? May kinakain ka bang matamis o kaya naman matigas? Wala naman, pero may nakita kong matamis na ngiti galing sa magandang tulad mo. Bolero? Ang corny mo ha? Nagtawanan sila na parang nakakaloko. Sandali pa lang na nagkakakilala ang dalawa. Pero para bang nagkakapalagayan na sila ng loob. Bago isalin ng dalaga ang bagong kulong tubig sa 3 tasa na nasa lamisita na katapat ng inuupuan nilang sofa, sinubukan munang gisingin ni Dina ang kanyang ina. Para magkalaman man lang ng konti ang gutom na tiyan ng ginang. Subalit sadyang mahimbing na ang pagkakatulog nito. Kaya naman kinumutan na lamang niya para hindi ginawin at lamukin. Maraming salamat pala sa tulong mo ha. Wala yun, ano ka ba? Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tawagin ako ha. Habang nag-uusap sila sa loob ng malaking bahay, hindi nila namalayan na may matang matalim na nakamasid sa kanila mula sa labas. Sa ilalim ng anino ng isang punong malapit sa bintana, isang lalaking nakaitim na sando at shorts ang tahimik na nagmamasid. Bahagyang nakangisi. Mukhang umaay ng lahat sa plano. Sige, magsay lang kayo riyan. Kinabukasan habang nakapamulsang naglalakad si Gabo papuntang tindahan, naabutan niya ron na magkaibigang Efren at Eko na nag-aalmusal ng tig-isang alak na may pulutang makunat na mani at kornik. Uy pre, nakita mo ba si Japoy? Ngayon lang umabsent ang mokong na yun ah. Baka puyat yun. Paano naman mapupuyat eh, maaga nga kami naghiwa-hiwalay kagabi. Kasi nakita ko siya kagabi may kausap na magandang babae. Hindi ko nga kilala eh. Basta, maputi siya. Tapos parang artista yung muka. Teka, hindi kaya yun yung babae na nakita natin kagabi at... Yun ba yung may kasamang matandang babae? Oo, yun nga. Lokong Japoy yun ah, napakatuso talaga. Akalain mo yun? Tinatrabaho na pala niya yung bagong lipat na babae. Ang daya talaga ng mokong na yun. Alam mo ba kung saan nakatira yung babae? Oo, dun sa may bukid. Dun sa may abandonadong bahay dati. Dun ko sila nakita eh. Sigurado ka dyan? Oo naman. Puntahan nyo dun mamayang gabi. Panigurado nandun na naman yun. Dahil sa narinig agad na inubos ng dalawang iniinom nilang alak. At nagpa siyang umuwi na agad. Si Gabo naman ay naiwang mag-isa sa may tindahan habang nakangisi. Pagsapit ng gabi pinuntahan muna nila si Japoy sa bahay niya. Ngunit ayon sa kanyang ina, wala ron ng binata dahil may pinuntahan ito. Kaya naman agad na nagpuntahan dalawa sa bahay sa bukid na sinabi ni Gabo. Dito ba talaga nakatira yun? Parang wala namang tao rito eh. Saka magpupunta ba talaga siya rito? Numero 1 duwagan na lalaking yun. Huwag ka nga maingay. Baka nandyan lang sila sa loob. Tara, pasukin natin. Anong pasukin? Baka mamaya may multo pa dyan eh. Halika na. Ikaw yata ang duwag eh. Walang multo no. Hindi ah. Bakit naman ako magiging duwag? Anak yata ako ng albularya. Saka anong walang multo? Meron. Sabi ng nanay ko. Alam mo pre, sa tanda kong to, kahit minsan hindi pa ako nakakita ng multo. Pati ang ulam o barang, hindi ako naniniwala sa ganyan. Sabi pa nga nila dati, may aswang daw na pag-alagala rito. Nako,
Sa dami ng buntis dito, wala akong nakita o nabalitaan man lang na nilapa ng aswang. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mong yan. Alam ko naman na yan lang ang ikinabubuhay niyo mag-ina. Kaya naman hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Uy pre, personal na yan ah. Pasensya ka na pre. Gusto lang kitang gisingin sa katotohanan na walang ganyan. Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso yung mga ganyan. Kwento lang yan ng matatanda. Sabi mo eh. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay. Pumwesto si Efren malapit sa bintana, habang si Eko naman ay sumandal sa pader malapit sa pintuan. Pre, wala naman yata talagang tao rito eh. Tignan mo, ang dilim. Uy, manahimik ka nga dyan. Mabuti pa silipin mo kung andyan na. Inuunahan na naman tayo ng ulol na yun eh. Hindi kaya pinagtitripan lang tayo ni Gabo? Kung wala talagang Japoy na lilitaw ngayon, at kung hindi dito nakatira yung babae, makakatikim sa akin yung Gabo na yun. Eka, ano yun? Anong ano yun? Napano ka? Ba't ganyan ka makatingin? May multo yata sa likod mo. May dumana nino. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Babatukan talaga kita eh. Kanina ka pa dyan eh. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Masama ang kutob ko. Parang may nagmamasid sa atin kanina pa eh. O sige na. Kumbinsido talaga ako na ginago tayo ni Gabo. Di na talaga nagtanda yun. Humanda siya sa akin. Pagkaalis ng dalawa, lumabas mula sa kanilang pinagtataguan sina Gabo at Dina. Tawang-tawa sa nangyari. Grabe, Gabo! Halos magkandaotan si Eko sa takot. Nakakatawa yung mukha niya nung sinabi niyang may multo. Ayos ba, Dina? Kita mo yun? Hindi ko akalain na matatakot ng ganyan si Efren. Akala mo kung sino lagi nagmamatapang. Oo nga. Tapos na sinabi ni Eko na umuwi na sila, biglang sumunod si Efren. Akala mo naman hindi siya takot eh. Sabi ko na nga ba eh, madali lang silang utuin. Dahil sa ganda mo, nababaliw sila. Lahat pinaniniwalaan nila. Tama ka, mga bugok nga sila. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akala ko mahirap silang pasunurin. Kasi sa halos ilang buwan na pananatili ko rito at pagsubaybay sa kanila, nakilala ko silang mga sigat kinatatakutan dito. Yung pala. Paano yon? Baka maghiganti sila sa'yo. Hayaan mo sila. Patagal na rin naman nilang pinagtitripan ng iba eh. Kaya oras na, para sila naman ang maloko. Patuloy na nagtawanan ng dalawa dahil sa kanilang kalokohan. Samantala pagka-uwi ni Eko, agad siyang sinalubong ng kanyang ina na nakatayo sa may pintuan. Nakakunot ang kanyang noo at halatang balisa. Mag-usap nga tayo ng matino, Eko. Hindi ka na ba talaga magbabago? Saan ka na naman galing? Diyan lang po kina Efren. Amoy alak ka na naman. Kailan ka ba titigil sa bisyo mong yan, anak? Sakit lang ang aabutin mo sa ginagawa mo. At saka, isa pa, pwede ba? Magbago ka na ng barkada. Iwasan mo na yan si Efren na yan. Wala namang magandang idinudulot sa iyong pakikipagkaibigan mo sa kanya. Nay, ano na naman ba? Paulit-ulit na lang tayo sa usapang to eh. Wala namang masama sa pakikibarkada o kay Efren. Wala raw masama. Anak, halos gabi-gabi ka nang nasa labas, umuuwi kang amoy alak. Saka pwede ba akong makiusap sa'yo? Maski ilang araw lang, dumito ka na muna sa bahay. Po? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Eko, maski ngayon lang. May kakaiba kasi ako nararamdaman sa paligid. Parang may malakas na puwersa. Isang panganib. Iyan na naman tayo eh. Nananakot na naman kayo para mapasunod niyo ako. Hindi ako nananakot. Kinakabahan talaga ako buhat kahapon. Ayan kasi, kape kayo ng kape. Kaya palagi kayong kinakabahan. Hindi ito biro, anak. Bukod sa panganib na nararamdaman ko, pakiramdam ko, parang may nakasubaybay sa atin. Hindi ko pa alam kung sino o ano.
Kaya nakikiusap ako. Iwasan mo muna ang maglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi. Imposible naman yan. Bakit naman nila tayo susubaybayan? Hindi naman tayo teleserye. Aba talagang pilosopo ka. Biglang may malakas na kaluskos mula sa labas. Napatigil silang pareho. Napatitig si Eko sa ina. At kahit hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng panlalamig. Nay, may tao ba sa labas? Sabi sa'yo eh. Ano, naniniwala ka na? Hindi pa ako nagkakamali sa mga kutob ko, kaya sumunod ka na muna. Heto, may ibibigay ako sa'yo. Isuot mo na muna ito. Ano po yan? Kwintas! Ano ba sa tingin mo? Bulag ka na ba? Alam ko pong kwintas yan, pero bakit may bala? Ang bira, mukha naman akong engot dyan. Hindi astig tingnan, baduy. Huwag kang OA! Proteksyon mo ito. Kinuha na lang ng binata ang inabot na kwintas ng kanyang ina na may pendant na 1 piraso ng bala ng baril. Nay, yun nga palang tungkol sa gayuma. Baka naman pwede niyo akong pagbigyan. Baka kasi maunahan ako ni Japoy. Hindi! Ayoko! Pero huli na nga po talaga to. Pakiusap, Nay. Pangako, ito na po talagang huling pabor na hihingin ko sa inyo. Biglang lumuhod ang binata pagkatapos magmakaawa sa kanyang ina. Nagulat naman ang ginang sa ginawa ng anak. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya yun nakitang lumuhod at nagsumamo ng ganon. Kaya naiisip ng ina na talagang gustong-gusto nito ang dalagang ayon sa kanya ay bagong salta pa lamang sa lugar nila. Oo siya! Sige! Pero huli na to! Kapag nangulit ka pa sa mga susunod tulad nito, kalimutan mong may nanay ka pa. Akala mo ba'y madali lang ang pinapagawa mo? Buhay at kamatayan rin ang nakasalalay rito. Opo, sigurado po kung ito na ang huli. Maraming salamat po talaga. Alam ko namang hindi niyo ako matitiis Kaya mahal na mahal kita Tumahimik ka na riyan! Huwag mo akong dinadaan sa mga ganyang palusot mo, Eko. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa kaingayan mo, baka maisipan kong ikaw na lang ang barangin ko. Kahit pa anak kita. Para matahimik na yung bunganga mong walang ginawa, kundi lumaklak ng alak maghapon. Balak niyang barangin ng dalaga. Para ito na mismo ang kusang lumapit sa kanila. Mas madali para sa kanya na mapainom ito ng gayuma. Kung mahina ang katawan nito. Ilang beses na rin niyang ginawa ito. At kahit kailan hindi pa siya pumapalpak sa ganong gawain. Ang tanging problema niya ay ang kanyang anak. Madaling magsawa pagdating sa babae. Minsan nagsisisi rin siya. Ngunit hindi niya magawang tanggihan ito dahil siya na lang ang natitira sa kanyang buhay. Isa pa, gusto na rin niya matagpuan ng anak ang babaeng makakapagpatino rito. Habang nag-uusap ang mag-ina, isang itim na nilalang ang tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Nakatayo ito sa tabi ng kanilang bahay. Hindi kumikilos. Hindi nagsasalita. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nakarinig ng malalakas na pagkatok ang mag-ina. Sino nandyan? Nakikiusap kami sa inyo. Baka pwedeng patuloyin niyo kami sandali. Ano bang kailangan nyo? Ipapagamot ko sana ang anak ko. Masama po ang lagay niya. Hindi ako tumatanggap ng pasyente o bisita sa ganitong oras. Mabuti pa, bumalik na lang kayo mamaya kapag sumikat na ang araw. Nakikiusap ako. May nakapagsabi sa akin na ikaw daw ang pinakamagaling na albularya dito. Tulungan niyo kami. Nanghihina ang anak ko. Sandaling sinilip ni Eko ang mga tao sa labas nang maalimpungatan siya dahil sa ingay. Nang makita niya si Dina, agad-agad siyang lumapit sa may pinto at binuksan ito. Anong ginagawa mo, Eko? Kilala ko sila, Nay. Sila yung sinasabi ko sa'yo. Patuloy natin, kawawa naman. Sakang bilis na tumalab ka agad. Ha? Salamat, iho. Paupuin mo siya sa may mahabang upuan.
Ano bang nangyari sa anak ninyo? Hindi ko nga alam eh. Kanina pa siya namimilipit sa sakit ng tiyan. Tapos, kanina nagsuka siya ng insekto. Nagsuka ka ng insekto? Naku! Nay, baka nabarang siya. Nabarang? Oo, yun ang karaniwang sintomas kapag nabarang ang isang tao. May mga lumalabas sa insekto o uod sa katawan ng biktima. Kawawa ka naman. Sino kaya may gawa nito sa'yo? Wala pa naman kaming ibang nakakasalamuha masyado sa lugar na to. Kaya imposible naman na barang ang anak ko. Mabuti pa kunin mo ang langis ko, Eko. At titignan ko kung anong magagawa ko sa dalagang ito. Sige, Nay. Saka yung pinapainom niyo ba? Kukunin ko din ba? Huwag na muna, anak. Saka na pagbalik niya. Sige na, kunin mo na! Anak, konting tiis lang ha. Gagaling ka na. Opo, Nay. Ay! Ang sakit talaga ng tiyan ko. Parang hinahalukay. Relax ka lang, Iha. Nay, eto na yung langis. At iba ko pang gamit sa kwarto. Sige, sisimulan ko ng panggagamot, ha? Opo. Habang hawak ang bote ng langis, ibinuhos ito ni Aling Bibet sa kanyang palad. At saka marahang hinaplos ang tiyan ni Dina. Huminahon ka lang, Iha. Tatanggalin natin ang laman na nagpapahirap sa tiyan mo. Magsisimula na sana siya sa paghilot nang biglang huminga ng malalim si Dina at napangiwi sa sakit. Napansin ni Aling Bibet na may mainit na hangin na dumadaloy mula sa tiyan ng dalaga. Mukhang may nakain kang hindi mo dapat kinain. Pero huwag ka mag-alala. Magagamot kita. Kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang dagta ng halamang gamot. Saka ibinuhos ang konte sa kanyang kamay at dinagdagan ng langis. Dahan-dahan niyang pinisil at minasahe ang paligid ng pusod ni Dina habang bumubulong ng dasal. Ang init! Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Pakiusap, alisin niyo na. Alisin mo na dahil hindi ko na kaya. Maya-maya pa pinindot ni Aling Bibet ang isang bahagi ng tiyan ni Dina. Biglang napasuka ang dalaga. Kasabay nito isang mapait at madilaw na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ayan, lumalabas na ang kinain mo. Pagkatapos niyan, painumin mo siya ng tubig para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Tinapik ni Aling Trining ang likod ng anak niya habang patuloy itong sumusuka. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ni Dina. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi na siya masyadong masakit. Ay, salamat naman. Ano po bang nangyari sa akin? May gustong bumarang sa'yo at idinaan yon sa pagkain. Sino naman ang gagawa sa akin nun? Yung lalaking tumulong sa atin na magbukas ng gate. Di ba binigyan kanya ng pagkain? Sino po? Si Japoy? Parang imposible naman yun, Nay. Mukha naman siyang mabait at saka... Binigyan ka lang ng kaunting malasakit, mabait na agad. Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung may iba ka... Sabihin mo nga sa akin kung may iba ka pang kinain bukod doon. Maliban sa mga niluluto ko. Wala na po. O yan nga sinasabi ko eh. Mahirap talaga ang nagtitiwala. Sabi ko na nga ba eh. Kaya pala hindi nagpapakita sa amin ng ungas na yun eh. May ginagawa palang kalokohan. Kaya mo miss, kapag nagkita kami, uupakan ko talaga yun para sa'yo. Tumigil ka nga! Ay naman eh, pinapaya mo naman ako sa kanila eh. Ang sa akin lang naman po, maski kaibigan ko pa yung lokong yun, hindi ko siya sasantuhin kung talagang siya may gawa nito kay Dina. Isa pa! Babatuhin talaga kita ng tsinelas dyan! Kahit ano pang ginawa nila sa dalagang ito, wala ka sa lugar para sabihin yan. Hindi nga tayo sigurado kung siya nga ang may gawa. Wala namang ibang gagawa nung kundi ang binatang yon. Siya lang naman na nagbigay ng pagkain sa anak ko nung gabing dumating kami rito. Sabi ko na eh, hindi talaga mapagkakatiwalaan ng hilat siya ng pagmumukha ng taong yon. Huminahon po kayo. Huwag tayo basta-bastang nagbibintang. Ikaw na ang nagsabing binarang ang anak ko.
Tapos gusto mo huminahon ako? Sigurado ako na yung Japoy na yun ang may gawa nito. Ano bang intensyon niya para pahirapan ang anak ko ng ganito? Nay, tama na po. Nakakahiya na po sa kanila. Magaling na ang anak mo. Mabuti pa umuwi na kayo para makapagpahinga siya. Maraming salamat po sa inyo. Oh, ito ang bayad namin sa ginawa ninyong pabor para sa anak ko. May kagaspangang sabi ni Aling Trining bago inabot sa manggagamot ang 300 piso. Napakunot ang noo ni Aling Bibet dahil sa inasta ng ginang. Hindi ako tumatanggap ng bayad o pera. Kunin mo na yan. Ayaw niyo ng pera, kayong bahala. Tayo na, Dina. Ihahatid ko na po kayo. Ay, wag na. Kaya na namin. Natahimik na lang at napakamot sa kanyang ulo ang binata nang marinig ang magaspang na pagsaway sa kanya ni Aling Trining. Kaya naman hinayaan na lang niya ang dalawa at tinanaw na lamang ito habang paalis. Tingnan mo. Sila na nga ang tinulungan, sila pa ang galit. Nay, kailan naman gagana yung gayuma? Anong gayuma? Hindi mo pinainom ng gayuma? Hindi ko gusto ang babaeng yon para sa'yo, Eko. Lalo na yung nanay. Ayoko! Nay naman eh. Akala ko pa naman ikaw na talagang bumarang sa kanya. Para siya nang kusang lumapit tapos hindi pala. Ano nangyari? May iba pang mambabarang dito sa lugar natin? Hindi ko pa siya binabarang. Hindi ako ang may gawa nun sa kanya. Kinakabahan ako. Iba ang kutob ko sa mga taong yon. Iwasan mo sila. Ayan na naman kayo eh. Isara mo na yung pinto. Bilisan mo! Hindi mapakali si Aling Bibet na makabalik na siya sa loob ng kwarto niya. Ilang beses niyang pinag-isipan ng mga nangyari kanina. May naramdaman siyang mabigat na presensya nang papasukin ni Eko ang mag-ina sa kanilang bahay. Mas lalo siyang naguluhan na ganun lang kadaling nawala ang sumpa ng barang sa katawan ng dalaga. Ang mga ganong kaso kadalasan ay nagtatagal ang gamutan at sobrang delikado. Alam din niya sa kanyang sarili na pangkaraniwang langis at katas ng halamang gamot lang ang ginamit niya kanina sa panggagamot. Napuno ng maraming tanong ang isip niya. Samantala nang makarating sa bahay ang mag-ina, naabutan na nila sa loob ng bahay si Gabo. Mabuti naman nakauwi na kayo. Ano? Kumusta lakad nyo? Mukha namang napasakay na namin ni nanay ang utu-utong si Eko. Galit na siya kay Japoy. Bakit ba kasi pinatatagal mo pa? Mabuti pa gawin na natin para matapos na. Hayaan mo na ang kapatid mo. Nag-e-enjoy pa eh. Siya nga naman, kuya. Paglalaroan ko muna sila. Bahala kayo kung yan ang gusto nyo. Ako kasi, kating-kati na ang mga kamay ko para makapaghiganti sa hayop na... Mabuti pa magpahinga na muna tayo. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw na to. Kailangan ko rin maligo. Ew! Nakakadiri yung mga isanuka ko kanina, ha? Ang lupit mo talaga mambarang, Nay. Ganun pala yung pakiramdam. Oo, pero hindi na dapat maulit yon, anak. Kasi baka mapahamak ka na. Delikado talaga yung ginawa nating yon. Mabuti na lang hindi ka tinanggihan ng albularya na yon. Sa palagay ko, hindi talaga albularya ang babaeng yon. Hindi nga niya nakita kanina na ikaw ang may gawa sa akin ng barang eh. Hindi talaga siya totoong albularya. Po? Naamoy ko siya, iha. Isa rin siyang mambabarang. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Kung ganon, posible ba na... Oo, posibleng pinag-iisipan na tayo nun ng masama ngayon. Kaya kailangan nating mag-ingat. Opo. Ako nang bahala magbantay sa kanila. Pero yung plano, kung maaari gawin na natin na mas mabilis para matapos na. Sige. Siya nga pala, mamaya Gabo. Samahan mo muna ako dun sa gubat. May mga sangkap lang akong dapat nakunin para dun sa babarangin natin. Ikaw naman, Dina. Pumirme ka lang dito muna sa bahay natin, ha? Opo. Habang maghapong nasa bahay, hindi mapakali si Dina. Kahit alam niyang sinabi ng ina na huwag lumabas,
Hindi niya matiis ang pagkainip. Sa loob ng kanilang bahay, napansin niya ang ilang lumang garapon na nakatambak sa isang sulok. Agad siyang nakaisip ng gagawin. Kinuha niya ang mga to at lumabas sa likod bahay. Sinuyod niya ang lupa at hinanap ang mga gumagapang na insekto. Mga gagamba, uod at kahit maliliit na butike. Isa-isa niya yung hinuli at maingat na isinilid sa mga garapon. Nang makapuno na siya ng ilang garapon, bumalik siya sa loob at inilagay ang mga to sa kanilang hapag. Mula sa kanyang kinauupuan, sinimulan niyang pagmasdan ng mga nilalang sa loob. Kawawa naman kayo. Wala na kayong magagawa. Nakakulong na kayo, di ba? Itinapat ni Dina ang kanyang muka sa bawat garapon at sinimulang bulungan ng mga insekto. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papatayin hanggat hindi ko pa kayo kailangan. Kinuha niya ang isang garapon na may malaking gagamba at marahang inalugto. Nakita niya nagpupumilit itong kumapit dito. Napatawa siya ng malakas. Kayo ang magiging sundalo ko. Maghanda kayo dahil may misyon kayong gagawin para sa akin. Patuloy niyang kinakausap ang mga insekto. Waring baliw sa kanyang sariling mundo. Hindi niya napansin ang oras. At hindi rin niya namalayang may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa siwang ng bintana. Dumidilim na at wala pa rin sina Aling Trining at Gabo. Habang nakaupo sa harapan ng kanilang bahay, naramdaman niya ang gutom. Ano ba naman to? Ang tagal nila. Wala man lang silang iniwan na pagkain para sa hapunan. Napatingin siya sa mga garapon ng insekto sa mesa. Sinilip niya ang mga gumagapang na uod at gagamba sa loob nun. Ngunit agad siyang napairap. Hindi pa ako ganun kagutom para kainin kayo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumabas at maghanap ng mabibilhan ng pagkain. Tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Habang naglalakad sa kalsada patungong tindahan, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya pero walang tao. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Pero ngayon mas binilisan na niya. Guni-guni ko lang yun. Baka dahil sa gutom. Ilang beses din siyang napatigil at lingon hanggang sa natanaw na niya ang tindahan. Ba't naman kasi kalayo-layo ng tindahan sa bahay? Sabihin ko nga kay nanay na kami nalang magpatayo ng tindahan para hindi na ako napapalayo. Ay, hindi nga pala kami magtatagal dito. Habang papalapit sa tindahan, nakita niyang naroon mag-isang umiinom si Efren. Agad na bumili ng pagkain ng dalaga, kape at tinapay. Di pa man niya nakukuha ang kanyang mga pinamili nang may maramdaman siyang humawak sa likod niya. Anong ginawa mo? Sorry, miss. Ang sexy mo kasi. Hindi ko mapigilan. Bastos ka! Naku, pasensya ka na. Ang ganda mo kasi. Tiningnan ko lang kung totoo ba. Anong akala mo sa akin? Peke? Hindi. Pasensya ka na talaga. Subukan mo pang gawin ulit yan. Makakatikim ka na sa pak. Paalis na sana si Dina, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napamura ang dalaga. Ay, ang malas ka naman talaga, oh. May payong ako dito. Kung gusto mo, ihahatid na kita para hindi ka mabasa ng ulan. Huwag na. Nakainom ka pa naman. Saka, hindi ako nagpapahatid sa bastos. Baka mamaya gahasain mo ako sa daan. Grabe ka naman. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Tanungin mo pa yung tindera. Di ba, ate? Hindi naman ako bad. Sige na nga. Kesa naman mabasa ako ng ulan. Pero siguraduhin mo ha, huwag kang gagawa ng kalokohan. Oo, promise. Halika na. Sukob ka na sa payong ko, Miss Ganda. Habang naglalakad sila pauwi sa bahay ni Nadina,
Lalong lumakas ang buhos ng ulan at hangin kaya medyo nabasa sila. Panay ang sulyap ni Efren sa kasamang babae. Hindi niya maiwasang mapansin kung paano kumakapit ang basang damit nito sa kanyang katawan. Ngumisi siya pero hindi niya pinahalata. Malamig, no? Mas lalo pa yatang lalakas ang buhos ng ulan na to. Pabigla-bigla naman. Oo nga eh. Pero ayos na din yon. Hayan na yung bahay namin. Mabuti na rin yung nakauwi ka agad. Kaya nga, tama. Gusto mo bang pumasok muna? Total, basa ka na rin. May tuwalya naman ako sa loob. Talaga? Sige, kung okay lang sa'yo. Binuksan ni Dina ang pinto at mabilis silang pumasok. Kaagad napansin ni Efren ang katahimikan sa loob ng bahay. Wala kang kasama? Wala. May pinuntahan yung nanay ko. Diyan ka lang muna ha. Kukunin ko lang yung tuwalya. Mabilis na tinungo ni Dina ang kusina, kung saan niya iniwan ang mga garapon. Itinago niya yun sa ligtas na lugar, kung saan hindi makikita ng binata. Pagbalik niya, bitbit na niya ang tuwalya at iniabot yun sa lalaki. Ang ginaw, no? Oo nga eh. Di bale, nagpainit ako ng tubig para makapagkape ka man lang. Pasasalamat ko sa paghatid mo sa akin. Naku, wala yun. Pero salamat ha. Hindi ko tatanggihan yung kape na yan. Mabuti naman. Ha? Anong sabi mo? Wala. Ako nga pala si Efren. Ikaw, anong pangalan mo? Dina. May sasabihin sana ako sa'yo. Sana, huwag kang magagalit, Dina. Ano yon? Gusto sana kitang ligawan, pero kung hindi ka pa ready, okay lang naman. Basta gusto ko lang ipaalam sa'yo. Saglit na natahimik si Dina. Sa loob-loob niya tila umaayon na ang pagkakataon sa kanilang plano. Ngumiti siya hindi dahil sa kilig, kundi dahil mukhang magiging madali para sa kanyang susunod na hakbang. Sige, papayag ako. Lalong nagliwanag ang mukha ni Efren sa tuwa. Talaga? Salamat, Dina. Pangako, iingatan kita. Pero tandaan mo, ayokong minamadali. Dahan-dahan lang tayo ha. Oo naman. Basta ang mahalaga, may pagkakataon ako. Habang pinagmamasdan niya ang saya sa mukha ni Efren, hindi maiwasan ni Dina ang mapangisi. Teka, kukunin ko lang yung kape. Diyan ka lang ha. Pumunta si Dina sa kusina at kinuha ang tasa. Sa paglagay niya ng mainit na tubig at kape, marahan niyang binibigkas ang orasyon ng barang. Isang sinaunang dasal na itinuro sa kanya ni Aling Trini. Mula nang mapunta siya sa poder nito. Isang paraan para maipasa ang isang sumpa sa sino mang nais nilang paglaruan o parusahan. Sa bawat galaw ng kutsarita, iniisip niya ang epekto nito kay Efren. Isang mabagal ngunit siguradong pagpapahirap. Hindi agad mararamdaman ng binata. Ngunit sa sandaling lumamig ang kape sa kanyang sikmura, dun na magsisimula ang sumpa. Kinuha niya ang isang garapon na may lamang insekto at nilagyan niya ng isang pirasong uod, gagamba at alupihan ng kape. Ngunit dahil sa bisa ng orasyon, hindi yun makikita at mararamdaman ng binata. Tama lang to. Hindi naman siya mamamatay. Agad. Bumalik siya sa sala dala ang tasa ng kape. Inabot niya to kay Efren na nakangiti pa rin sa kanya. Salamat, Dina. Ang bait mo naman. Tahimik lang siyang ngumiti habang pinapanood ng binata na dahan-dahang humigop ng kape. Sa isip niya magsisimula na ang tunay na laro. Habang umiinom, sinimulan na rin nila magkwentuhan. Biglang dumating si Aling Trini. Sino na naman yung kasama mo, Dina? Bakit ka nagpapasok ng ibang tao dito sa loob ng bahay? Ano ka ba naman? Hinatid lang naman niya ako, Nay. Kanina, nung pumunta ako sa tindahan. Wala kasi akong dalang payong eh. Hindi ka pa ba natuto?
Bakit ang dali mong magtiwala sa tao? Pinakitaan ka lang ng mabuti eh. Paano kung katulad yan nung Japoy na nambarang sa'yo? Teka, binarang ka ni Japoy? Hindi ko alam. Ewan. Oo, mambabarang ang lalaking yon. Namimilipit sa sakit ng tiyan ng anak ko kagabi at nagsusuka ng uod at insekto. Ipinagamot ko nga yan dun sa albularya. Sino nga ba yun? Sa nanay ni Eko, si Aling Bibet. Talaga ba? Ungas talaga yung Japoy na yun. Talaga bang ginawa niya yun sa'yo? At sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Hindi lang po kasi ako makapaniwala. Hindi ko alam na kayang gawin yun ni Japoy eh. Hayaan na natin yon, Nay. Importante, magaling naman na ako. Humanda sa akin yung ungas na yun. Kaya siguro hindi nagpapakita sa amin. Kasi may ginagawa na palang kalokohan. Naku, huwag mong seryosohin yon. Wala rin namang ebidensya na siya talaga ang may gawa. Baka nagkamali lang si Aling Bibet. Isa pa ang mga yun. Ginagawang pangkabuhayan ng mga may sakit. Huwag ka magpapapaniwala dun. Oo, mataas nga maningil. Di ba, Nay? Oo, mas mahal pa sa doktor. Hayop talaga yun ah. Kaya nga, kung hindi lang talaga namimilipit na sa sakit tong anak ko kagabi, hindi ko yan dadalhin dun eh. Wala lang akong pagpipilian. Tama na yan, Nay. Marunong naman talaga gumamot yung matanda. Pero Dina, paano kung totoo nga binarang ka ni Japoy? Hindi mo ba gustong gumanti? Huwag na, Efren. Hindi ako tulad niya. Naku, wag na wag niyang gagawin sa akin yun. Dahil kung demonyo siya, mas demonyo ako. Lintik lang ang walang ganti. Talaga? Kaya mong tapatan ng pagiging mambabarang niya? Bakit? Di ba tinatablan ng itak o baril ang mga yon? Kaya mong pumatay? Oo naman. Hindi ako nagpapaapi, no? Teka, aray! Biglang sumama ang pakiramdam ni Efren. Napahawak siya bigla sa kanyang sikmura. Bakit parang sumakit bigla ang tiyan ko? Ha? Ano nangyayari sa'yo? Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Nagtama ang tingin ni Nadina at Aling Trini. Alam nilang nagsisimula ng umepekto ang barang. Bigla siyang nagsimulang magsuka. Unay laway lang. Pero kasunod nito lumabas ang mga maliliit na insekto at uod sa kanyang bibig. Napasigaw si Efren sa matinding takot at sakit. Diyos ko! Dina, kunin mo yung langis na iginamot sa'yo ni Aling Bibet. Agad namang sumunod si Dina at dinala ang isang maliit na bote ng langis. Hindi ako albularyo pero subukan natin to. Ito lang yung iginamot sa anak ko. Muling nagkatinginan ng mag-ina. Hinilod ni Aling Trining ang tiyan ng binata at unti-unting humupa ang sakit na nararamdaman ni Efren. Medyo ayos na po ako. Salamat po. Siguro dapat ka nang umuwi at magpahinga, iho. Pawisan at nanghihina tumangulang si Efren. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Opo, uuwi na muna ako. Salamat sa inyo. Habang palabas ng bahay si Efren, lihim na napangisi si Dina. Samantala sa bahay ni na Eko, inis na inis ang binata habang panay ang tingin sa orasan. Maya-maya'y lumangit-ngit ng kanilang pinto. Pumasok ang kanyang ina na kanina pa niya hinihintay. Nay, ano ba naman yan? Pinagbuwalan mo ko lumabas ng bahay tapos kayo naman palang maglalakwatsa ng bongga. Grabe naman kayo. Manahimik ka! Kailangan kong gumawa ng pangontra sa barang. Ikuha mo ako ng dahon ng anola sa labas. Dalian mo! Nay, relax. Bakit ba parang takot na takot ka? Hay nako! Hindi mo ako maiintindihan! Basta kunin mo na lang yung pinapakuha ko sa'yo! Dahil kapag hindi ako nakagawa ng pangontra, baka pati tayo madamay! Madamay? Saan? Sa mambabarang!
Nay, ang OA mo. Di ba ikaw na rin nagsabi na walang mas malakas na mambabarang manggagamot sa'yo dito sa baryo? Bakit ngayon natataranta kayo? Huwag kang pakampante. Oo, ako ang dating pinakamalakas, pero ngayon, may iba na. Higit silang mas malakas sa akin. Malupit sila at makapangyarihan. Ramdam ko yung kakaibang enerhiya nila, lalo na yung matandang babae. Ano bang ibig niyo sabihin? May ibang puwersang naglalaro, Eko. Hindi ito basta-basta barang. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ko kayo naiintindihan eh. Mas mapanganib sila kesa sa akin. Kaya huwag kang lalabas, ha? Huwag kang lalabas! Napalunok si Efren. Hindi niya inaasahan ng narinig. Hindi lang pala basta-basta albularya si Aling Bibet. Isa pala itong tunay na mambabarang. Narinig niya ang pinag-usapan ng mag-ina at hindi siya makapaniwala sa revelasyong yun. Hindi naman niya intensyon na marinig ang pinag-uusapan nila. Gusto lang sana ng binata na magpatingin. At masigurong magaling na siya laban sa barang. Ngunit dahil sa narinig, naisip niya na hindi rin siya makakasigurong ligtas nga siya sa kamay ng matandang babae. Dahan-dahan siyang umatras. Pinipilit na wag gumawa ng kahit anong ingay. Ngunit sa isang iglap, may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Putya, ano yun? Bigla niyang narinig ang tinig ni Aling Bibet mula sa loob. Eko, may tao sa labas. Napatigil si Efren. Napatingin siya sa paligid. Mabilis siyang nagtago sa madilim na parte ng bakuran. Nakita niyang sumilip sa pinto ang kaibigan niyang si Eko. Wala naman na eh. Ngunit biglang lumabas si Aling Bibet. Naglakad-lakad dito sa bakuran at pinakikiramdaman ng paligid. Nang bigla siyang may narinig na tila umuungol. Anong ginagawa mo dyan, Efren? Napakapit si Efren sa sikmura niya. Ramdam niyang bumabalik ang sakit. May kung anong bagay ang gumagapang sa kanyang tiyan. Nanginginig siya at napaluhod. Anong ginagawa mo sa akin? Ha? Ikaw bang bumabarang sa akin? Anong sinasabi mo? Huwag ka na magsinungaling. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Mga demonyo kayo. Mga huwad. Sandali lang, iho. Nagkakamali ka. Hindi ako... Teka, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Efren. Gagamutin ka ni nanay. Gamutin nyo mukha nyo. Mga sinungaling. Kahit namimilipit sa sakit, pinilit niyang lumayo. Nagmamadali siyang naglakad. Halos pasuray-suray sa madilim na daan. Pakiramdam niya'y unti-unting bumibigat ang kanyang mga hakbang. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ni hindi na siya umabot sa kalsada. Tulong! Sinubukan niyang labanan ng panghihina, pero bigla siyang nahilo. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Nagising si Efren sa isang madilim na lugar sa gubat. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Ano nangyayari? Sinubukan niyang kumawala, pero mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin may aninong gumalaw. Mabuti naman at gising ka na. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba obvious? Ikaw? Napansin ni Efren na may hawak na mangkok si Dina. At nang itaas ito ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman nun. Mga gumagalaw na uod at maliliit na insekto. Hindi. Hindi maaari. Hindi si Aling Bibet ang bumarang sa'yo, Efren. Bumuka ang bibig ni Dina. At mula ron lumabas ang isang mahabang itim na uod na gumapang pababa sa kanyang baba. Ako.
Nagpumigla si Efren, pero lalo lang humigpit ang pagkakagapos sa kanya. May bigla siyang narinig na umungol sa tabi niya. Japoy? Napasinghap si Efren na makita si Japoy. Nakasandal to sa isang puno. Nakagapos ang mga kamay at paa at bahagyang nakayuko. Waring wala ng lakas para magsalita. Japoy! Anong ginagawa mo sa kanya, Dina? Dahan-dahang lumapit si Dina. Hawak pa rin ang mangkok na puno ng gumagapang na mga insekto. Sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalamig ang paligid. Napansin ni Efren ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na yun ang maamong Dina na nakilala niya. Akala mo ba, ikaw lang ang marunong maghigante? Ikaw, si Japoy, lahat kayo, mga traidor! Bumuka muli ang bibig ni Dina. At mula roon, hindi lang isang uod ang lumabas kundi ilang piraso ng itim na uod na gumagapang pababa sa kanyang leeg. Patungo sa kanyang mga kamay. Ipinahid niya yun sa pisngi ni Efren. Dahilan para ito'y mapasigaw sa pandidiri. Dina, tama na! Maawa ka sa akin! Biglang umungol si Japoy, na tila noon lang nagkaroon ng lakas para makapagsalita. Tol, walang hiya ka, Dina. Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit? Muling napangisi si Dina. At sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan tila hindi na tao. Ang kanyang balat ay nagsimulang nagmantsa ng itim. At ang kanyang mga kuko sa daliri ay humaba ng bahagya. Hindi. Halimaw. Tumahimik ka! Para kang hindi lalaki! Takot na takot, Efren? Tinatanong mo ko kung ano ang kasalanan nyo? Hindi nyo talaga alam, ano? Huwag kang mag-alala. Malapit nyo nang malaman. Kapag kumpleto na kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Huwag kang mainip. May isa pa tayong hinihintay. Kapag nandito na siya, saka ko ipapaliwanag ang lahat. Nagtama ang tingin ni na Efren at Japoy. Pareho silang takot na takot. Anong gagawin mo sa amin? Maglalaro tayo. Bigla niyang ibinagsak ang mangkok sa lupa. At gumapang ang laman nitong mga insekto papunta sa katawan ng dalawang binata. Napasigaw sila sa takot at sakit nang maramdaman ng masasakit na kagat ng mga to sa kanilang katawan. Tama na, Dina. Parang awa mo na. Alisin mo na ang mga insektong to. Pakiusap, kung may nagawa man kaming mali sa'yo, sige na. Patawarin mo na kami. Eh kung ayoko. Di ba, Efren? Sinabi mo kanina sa akin na lintik lang ang walang gante. Lumapit si Dina kay Efren at dumampot ng isang piraso ng uod sa lupa. Nga! Biglang bumulong ng orasyon ng dalaga. At habang binabanggit niya yon, unti-unting bumuka ang bibig ng binata. Wala siyang magawa. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang isubo sa bibig niya ang kumakawag-kawag na uod. Naihina rin siya sa salawal dahil sa takot. At muling nandilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Kinabukasan hindi mapakali si Eko sa kanilang bahay dahil sa nangyari nung gabi. Buking na sila ng kanyang ina, kaya naman natatakot siya sa maaaring mangyari. Nagpasya siyang hanapin si Efren para kausapin ito ng masinsinan at maipaliwanag ang lahat ng maayos. Totoong dating mambabarang ang kanyang ina, pero matagal na itong nagbago. Minsan niya itong nagagamit,
Pero yun ay dahil hindi siya kayang tanggihan ng ina sa kanyang mga hiling. Pinuntahan niya ang kaibigan sa bahay nito. Agad siyang nagtanong sa mga kapitbahay ng lalaki. Efren! Efren! Nandiyan ka ba? Kailangan kita makausap! Ngunit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Wala pa yatang tao. Nasaan kaya yung mokong na yun? Agad siyang nagtanong sa mga kapitbahay ng lalaki at nalaman niyang walang tao sa bahay dahil hinahanap ng mga to si Efren. Napag-alaman niyang kagabi pa to hindi umuwi. Biglang kinabahan si Eko. Naglakad-lakad siya at sinubukang hanapin ito sa mga pinagtatambayang lugar. Hanggang makita niya si Gabo. Pare, ba't parang balisa ka? Ano nangyari? Nakita mo ba si Efren? Kagabi parang hindi umuwi. Ha? Hindi ko pa siya nakikita mula kahapon eh. Bakit? May nangyari ba? Hindi ko nga alam eh. Basta may kutob akong hindi maganda. Baka naman napasarap lang ng inom sa ibang tropa. Alam mo naman yun. Hindi basta umuwi kapag nalasing. Hindi pre, iba to. Pakiramdam ko may nangyaring masama sa kanya eh. Tara, hanapin natin. Baka nandun lang siya sa ilog o kaya sa gubat. Ha? Bakit naman siya mapupunta ron? Malay mo, doon ay inabutan ng antok. Alam mo naman yun, di ba? Mahilig siya mag-trip kapag lasing. Ikaw ang mahilig mag-trip eh. Akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo sa amin ha? Pinapunta mo kami doon sa haunted house. Ito naman oh. Sige na, sorry na. Hindi ka naman sinasadya eh. Saka, huwag na muna natin pag-usapan yan. Hanapin muna natin si Efren. Naglakad ang dalawa at sinuyod ang lugar na madalas puntahan ni Efren. Dahil hindi nila to nahanap sa mga lugar na yon, nakumbinsi ni Gabo ang binata na maghanap sila sa gubat. Dinala ni Gabo si Eko sa lugar kung saan nila tinali ang dalawa niyang kaibigan. Pagtingin niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos walang malay ang dalawa at hindi gumagalaw. Efren? Japoy? Mabilis nilang nilapitan ang katawan ng mga kaibigan. At doon nila nakita ang bakas na matinding hirap na pinagdaanan ng mga to. Nanginginig na hinawakan ni Eko ang balikat ni Efren. Habang si Gabo naman ay napasigaw sa takot. Pre, tignan mo yung bibig niya. Dahan-dahang bumukas ang bibig ni Efren. At mula roon isang itim na uod ang gumapang palabas. Barang! Kailangan malaman ni nanay ito. Tatawag ako ng barangay at... Tiningnan siya ni Gabo ng masama. Pagtalikod ng lalaki, dahan-dahan nitong pinulot ang isang pamalo. Hinampas nito ang likod ng ulo ni Eko. Aray! Bumagsak siya sa lupa dahil sa matinding hilo. Ngunit bago pa man siya tuluyang nawalan ng malay, nakita niyang nakangisi ang mukha ni Gabo. Gabo! Bakit? Pero hindi na niya nagawang marinig ang sagot. Dumilim ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Mabilis na kumilos si Gabo. Kinuha niya ang lubid na sadyang nandun para sa kanilang hinihintay na biktima. Siniguro niya mahigpit ang pagkakatali para hindi makatakas kapag nagkamalay. Tulad ng dalawa niyang kasama, itinali din ito sa puno. Pasensya na pre, pero kailangan kang isama sa kanila. Kailangan kumpleto kayo. Dumating si Dina. Nakangisi habang pinapanood ang ginagawa ni Gabo. Magaling, Gabo. Magaling. Oras na. Sandali, hintayin muna natin si nanay. Saka hintayin natin magkamalay yung tatlong to. Bago mo igawad ng totoong parusa sa kanila. Sige, maghihintay tayo. Habang hinihintay nila ang kanilang ina, panay naman ang tingin ni Dina sa tatlo. Hanggang sa nagising si Efren. Nagsisigaw ito pero panay lang ang tawa ni Dina. Nagising na rin ang dalawa. Huwag ka nang sumigaw, Efren. Mabuti naman at gising na kayong tatlo. Gusto niyo bang kumain? Ang sama mo! Ano bang plano mo sa amin?
Bakit mo tinatanong? Gusto mo na bang mamatay? Hayop ka, Gabo. Magkakampi kayo? Oo naman. Nagulat ka ba? Sinasabi ko na nga ba hindi ka mapagkakatiwalaan. At ikaw, Dina, ginamot ka pa naman ng nanay ko. Tapos wala kang utang na loob. Huwag mong ipagmalaki ang nanay mong sinungaling. Hindi naman siya ang nakagamot sa akin eh. Palabas lang lahat ng yon. Sino ka ba? Ba't mo ito ginagawa? Hindi niyo na talaga ako maalala. Ako lang to. Yung babaeng kinabaliwan nyo. Huwag mo kami pinaglololoko. Sino ka? Bumalik ako para maghiganti sa inyo. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Ang araw na pinagtulungan nyo ako. Trinador nyo ako at pinaratangan sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Pinagkalat nyo sa mga kalaro natin na mangkukulam ang nanay ko. Dahil doon, nagalit ang mga tao sa amin. Sinaktan nila ako. Sa pagkakatanda ko, ikaw, Efren, ang unang bumato sa akin. Tapos kayong dalawa, Eko at Japoy, pinagsisipanin niyo ako. Namatay ang nanay ko sa sama ng loob. Nawalan ako ng magulang ng dahil sa inyo. Dennis? Naaalala mo naman pala eh. Bata pa tayo noon. Hindi pa namin alam ang ginagawa namin. Hindi niyo alam? Hindi niyo alam! Pero ako, alam ko ang ginagawa ko ngayon. Tama na yan, Dina. Gabo, gawin mo na! Biglang sinunggaban ng lalaki si Dina at inilagay sa likod ng mga kamay niya. Nagulat ang dalaga. Mabilis siya nagpumiglas pero mas malakas ang naging kapit sa kanya ng lalaki. Bigla siyang nag-alala sa kakaibang ikinikilos ni Gabo at ng babaeng kumupkop sa kanya ng matagal na panahon. Ang babaeng itinuring at minahal niya bilang isang tunay na ina. Hinigpitan palalo ni Gabo ang hawak. Halos mapangiwi na siya sa sakit. Napatingin si Dina kay Aling Trining. Umaasang may awa itong maipapakita sa kanya. Ngunit nanatili itong nakatayo. Matigas ang ekspresyon. Napasulyap din siya kay Efren, Eko at Japoy. Pero halata ang takot at pagkalito sa kanilang mga muka. Wala silang ideya sa kung ano na ang nangyayari. Napapikit si Dina. Sa pagkakataong yun, alam niyang wala na siyang ligtas. Bitiwan mo ako! Anong balak nyo? Kailangan mo na magbayad, Dennis. Ano? Anong sinasabi mo? Akala mo ba ikaw lang may dahilan para maghigante? Akala mo ba ikaw lang ang biktima? Hindi ko naiintindihan. Ano ba nangyayari? Alam kong ginawa mo kay Angela. Si Angela? Oo. Yung babaeng wala namang ginawang masama sa'yo. Tinulungan ka niya maging maganda. Pinaayos ka niya. Tinuruan bumangon. Pero anong ginawa mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkaila, Dina. Kami mismo ang nakakita. Naroon ka sa ospital nung namatay siya. Oo, nandoon ako. Kasi nagpa-check up ako. Sinungaling! Nandun ka dahil siniguro mo mamamatay siya sa pambabarang mo. Hindi ko akalain na gagawin mo yun sa nobya ng anak ko. Tinuruan kitang mambarang dahil sabi mo, maghihiganti ka sa mga mokong na to. Pero bakit pati si Angela? Hindi! Wala akong kinalaman dyan. Pakawalan mo ako, Gabo! Nung hindi mo na siya mapakinabangan, pinatay mo na. Ang sama mo, Dina. Para kami nag-alaga ng ahas. Isang ahas na tumuklaw sa amin. Pinatay mo ang pinakamamahal kong babae. Hindi! Hindi ko siya pinatay! Hindi ako... Sinungaling ka talaga! Sinira mo ang buhay ni Gabo dahil sa ginawa mo.
At ngayon, oras ng singiling ka sa lahat ng ginawa mo. Maawa kayo! Hindi niyo naiintindihan. Ginawa ko lang yan kasi mahal ko ang anak niyo, Nay Trining. Mahal kita, Gabo. Mahal? Ikaw? Dina, hindi mo alam ang tunay na pagmamahal. Hindi! Totoo ito! Ginawa ko lang ang lahat para mapansin mo ako. Para mahalin mo ako. Mapansin? Dina, kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Maski ikaw ng pinakamagandang nilalang sa mundo. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, hindi kita mamahalin. At alam mo kung bakit? Dahil hindi ka babae, Dennis. Bakla ka. Isang duwag na bakla na hindi matanggap ang sarili niya. Hindi totoo yan! Hindi! Mahal kita, Gabo. Hindi pagmamahal ang ginawa mo. Panlilin lang. Kasakiman. Oras na para pagbayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Wag! Wag nung gawin ito. Hindi ako masama. Mabilis na kumilos si Gabo at Aling Trini. Itinali nila ang mga kamay at paa ni Dina gamit ang lubid. Nagpumigla siya pero wala siyang laban sa lakas ng dalawa. Hindi pinakinggan ni Gabo ang kanyang sigaw. Sa halip isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Tumama ito sa pisngi ni Dina. Wala siyang magawa kundi ang sumigaw sa sakit. Bumagsak siya sa lupa ngunit hindi pa doon natapos ang galit ng lalaking mahal niya. Para to kay Angela! Isa pang suntok. Isa pa. At isa pa. Pilit na iniwas ni Dina ang mukha niya. Pero naaabot pa rin yun ng lalaki. Duguan na ang kanyang labi. Nangingilo na ang kanyang mga ngipin at nanlalabo na ang kanyang paningin. Sige lang anak, para sa babaeng minahal mo. Para sa hustisya! Umiiyak na lang siya habang tinatanggap ang bawat suntok at sipa mula kay Gabo. Ang dating matapang at mapaghiganting dalaga. Ngayon isang duguan at mahina ng nilalang. Nakaluhod sa harapan ng kanyang mga naging biktima. Sa kabila ng sakit, isang bagay lang ang naisip ni Dina habang nakatingin kina Efren, Eko at Japoy. Hindi yun ang katapusan na gusto niya. Hindi dapat ganun matapos ang kanyang paghihigante. Napalingon si Gabo kay Aling Trini nang makarinig ng malalakas na sigawan ng mga tao. Mula sa malayo, isang grupo ng mga taga-baryo ang tumatakbo palapit sa kanila. Pinangungunahan yun ni Aling Bibet. Si nanay. Tama na yan! Itigil niyo na yan! Napaatras ang dalawa. Kahit na isang malupit na mambabarang si Aling Trining, alam nilang wala silang laban sa bilang ng mga taong sumusugod. Mabilis silang tumakbo palayo. Habulin niyo! Huwag niyong hayaang makatakas ang dalawang yon! Agad na lumapit ang ginang sa kanyang anak. Kinalagan niya ito ng tali. Ganon din ang ginawa ng ibang tao kina Efren at Japoy. Dahan-dahang lumapit si Aling Bibet kay Dina, na noon ay nakahandusay sa lupa. Mahina at duguan. Inalalayan siya ng matanda. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Huwag niyo akong tulungan. Masama akong tao. Ako ang pasimuno ng lahat ng ito. Alam ko. Sinubaybayan kita kaya nalaman ko ang mga binabalak nyo. Kayo, yung sumusunod sa akin. Ako nga. Pero bakit niyo ako tinutulungan? O baka naman papatayin niyo ako? Tulad ng sinabi ko kanina, ligtas ka na. Saka huwag ka mag-alala, gagaling ka. Gagaling kayong lahat. Sa tulong ng mga halamang gamot at mga orasyon ng pagbawi ng barang, unti-unting gumaling na sina Efren, Eko at Japoy. Hindi ito naging madali.
Ilang araw silang nagtiis ng matinding sakit. Lalo na't malalim ang tama ng sumpa ni Dina sa kanila. Habang ginagamot ang tatlo, tinutukan din niya ang pagpapagaling sa mga sugat at bugbog ni Dina. At sa bawat pahid ng gamot at sa bawat bigkas ng dasal, isang bagay ang napagtanto ni Dina. Mali ang manatili sa anino ng paghihigante. Dennis, alam namin hindi sapat ang kahit anong salita para burahin ang mga naging kasalanan namin sa'yo. Nagsisisi kami. Mula sa puso namin, humihingi kami ng tawad. Kung kaya lang sana naming ibalik ang nakaraan para itama ang mali. Pero hindi na namin magagawa yun. Tahimik si Dina. Tinitigan ng tatlong lalaking minsan naging bahagi ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim. Ilang taon niyang dinala ang sakit, ang galit, at ang uhaw sa paghihigante. Pero ngayon sa kabila ng lahat ng nangyari, alam niyang hindi niya kayang dalhin ito habang buhay. Marahang tumango si Dina. Patawarin niyo rin ako. Napatulala ang tatlo. Hindi nila akalain na maririnig nila yon mula kay Dina. Unti-unting napuno ng luha ang kanilang mga mata. Napaluhod sila at napayuko sa harap niya. Isang mahinhin ngunit taus-pusong ngiti ang lumabas sa labi ni Dina. Sa araw na yon sa harap ng mga taong minsan niyang kinapuotan, natapos ang isang madilim na kabanata. Nagsimula ang isang bagong kwento. Hindi ng paghihigante, kundi ng pagpapatawad at pagbabago. Habang lumulubog ang araw, ramdam ni Dina ang gaan sa kanyang puso. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa unang pagkakataon, muli siyang nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Wakas,